Ibinenta kita para bayaran ang utang ko. Lumayas ka na. Umalingaw-ngaw ang malupit na sigaw ni Matilda habang inihahagis sa putikan ang lumang maleta ni Selena. Sa loob, mapangutyang nakangiti ang bihis na si Clara. Itinapon siyang parang basahan, kapalit ng isang lumpong matanda. Pinunasan ni Selena ang kanyang luha, pilit bumabangon. Aahon siya mula sa kalupitang ito. Ngunit paano niya haharapin ang impyernong naghihintay sa kanya? Pinirmahan ko na ang kasunduan. Ibinenta na kita sa isang matandang lalaki sa tondo para mabayaran ang mga utang ko sa sugal, kaya huwag ka nang mag-inarte at mag-impake ka na. Ang malupit na tinig ni Matilda ay tila punyal na humiwa sa malamig na hangin ng sala. Napatigil si Selena sa pagpupunas ng salamin ng kwadro ng kanyang yumaong ama. Ang basahang hawak niya ay mahigpit na nakakuyom sa kanyang palad hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko. Tila isang malaking bato ang bumara sa kanyang lalamunan, pinipigilan ang anumang salitang nais ko mawala. Sa halip na sumigaw isang mabigat at manginig-ngingig na paghinga lamang ang kanyang nagawa, habang ang kanyang mga mata ay nanlalabo dahil sa nagbabadyang mga luha. Ang bahay na ipinundar ng kanyang ama na pilit niyang pinangangalagaan sa pamamagitan ng kanyang pawis at dugo ay naging saksi sa kanyang pagiging isang bayad utang. Walang awang lumapit si Clara ang kanyang kapatid sa labas at padahas na hinablot ang nag-iisang gintong kwintas na pamanang naiwan kay Selena. Akin na ito, tutal magiging asawa ka na ng isang mayamang hukluban. Ay teka, balita ko pala ay tambay lang sa squatter ang napangasawa mo. Good luck na lang sa'yo, ate. Isang mapangutyang nangiti ang sumilay sa labi ni Clara habang marahas nitong itinulak si Selena palabas ng pinto. Sumabay sa kanyang pagbagsak sa semento ang malakas na buhos ng ulan, hinuhugasan ang lupa, ngunit hindi ang pait sa kanyang dibdib. Mag-isa siyang naglakad sa gitna ng walang awang bagyo. Ang bawat hakbang niya ay tila may pabigat na nakakabit sa kanyang mga paa. Yakap-yakap niya ang isang sira at lumang maleta na naglalaman ng kakaunting piraso ng kanyang buhay. Nababasa man ng tubig ulan ang kanyang buong katawan, mas nanlalamig ang kanyang puso sa katotohanang tinanggap niya ang sumpang ito dahil sa utang na loob. Upang hindi malait ang pangalan ng kanyang ama at upang hindi maagaw ng mga pinagkakautangan ang bahay na puno ng kanilang alaala, kinagat niya ang kanyang labi at nagpatuloy sa paglalakad patungo sa hindi kilalang impyerno. Nang marating niya ang isang masikip at mabahong iskinita sa tondo, isang sira-sirang barong-barong ang sumalubong sa kanya. Pumasok siya sa loob at nakita ang isang matandang lalaki na nakaupo sa isang lumang silyang kahoy. Siya si Lolo Arturo, isang malalim na ubo na tila nagmumula sa kailaliman ng kanyang mahinang baga ang umagaw sa atensyon ni Selena bago nito tiningnan ang dalaga ng may nanlalamig na mga mata. Wala akong asawang bibilhin, katulong ang kailangan ko. Kung ayaw mo makakaalis ka na. Wala akong pakialam sa mga dramang dala mo rito. Isang panibagong sampal ng tadhana ang yumanig sa pagkatao ni Selena. Akala niya ay ibinenta siya para maging asawa, ngunit mas masahol pa pala ang kanyang kinahinatnan. Siya ay naging isang alipin. Ngunit sa halip na magalit na naig ang dalisay na kabutihan sa kanyang puso, napansin niyang may tumutulong tubig mula sa butas na bubong ng yero, direktang bumabagsak sa balikat ng matanda. Walang pag-aalinlangan lumapit si Selena at ginamit ang sariling katawan upang harangan ang tumutulong tubig ulan, hinahayaang mabasa ang kanyang manipis na damit. Huwag lamang ginawin ang may sakit na matanda. Sa kalagitnaan ng kanyang katahimikan at pag-aalaga, isang malaking anino ng isang matangkad na lalaki ang biglang lumitaw mula sa madilim na pintuan ng barong-barong. Mabilis na humakbang ang lalaki palapit sa kanila, marahas na hinawi ang braso ni Selena palayo kay Lolo Arturo. Huwag mong hawakan ang tatay ko. Baka may dalang sakit ang mga kamay mo. Hindi namin kailangan ng mga katulad mong nagbebenta ng sarili.
para sa pera. Napatulala si Selena. Sa gitna ng malamig na gabi, ang tanging nag-iwan ng matinding takot sa kanyang dibdib ay ang mapanghusga at galit na mga mata ng estrangherong lalaki. Nang sumikat ang araw, ang mga maputlang sinag nito ay pilit na sumisilip sa mga butas ng luma at kinakalawang nabubungang yero na tila mga daliring humahaplos sa magaspang na mukha ni Selena. Hindi siya nakatulog sa malamig na semento ng kusina, kung saan ang tanging sapin niya ay ang manipis at amoy amag na kumot na padahas na inihagis sa kanya ng lalaking nagpakilalang si Gabriel kagabi. Ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay dumaraing sa sakit. Ngunit mas masakit ang katotohanang bawat paggising niya ay paalala ng kanyang pagkakaalipin. Dito ka lang sa sahig, huwag kang umasang bibigyan kita ng kutsyon. Isang katulong lang ang tingin namin sa'yo, kaya matuto kang lumugar. Ang tinig ni Gabriel ay parang isang matalim na lagari na pumuputol sa anumang pag-asa ni Selena. Habang nagsasalita, ang lalaki ay abala sa pag-aayos ng kanyang mga kagamitan sa karpinterya. Ang kanyang mga galaw ay puno ng puot at kawalan ng tiwala. Itinuro niya ang isang sulok ng kusina na puno ng agyo at nananakit na dumi bago siya lumabas upang maghanap ng mapapasukang trabaho. Naiwang mag-isa si Selena, hindi niya mapigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha habang hawak ang isang basahan. Bawat kuskos niya sa maruming sahig ay tila pagtatangkang burahin ang sariling kahihiyan. Ang tubig na hinaluan niya ng kakaunting sabon ay unti-unting naging maitim, katulad ng pakiramdam na namamayani sa kanyang dibdib. Sa kabila ng panghihina, hindi siya tumigil hanggang sa kumintab ang maliit na espasyong yon, isang tahimik na pagpapakita ng kanyang dangal sa gitna ng karukhaan. Nang dapit hapon na, narinig ni Selena ang mahihinang bulong mula sa silid ni Lolo Arturo. Nakita niya si Gabriel na nakaluhod sa tabi ng higaan ng matanda. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Tay, bakit kailangan pa nating patuluyin ang babaeng iyan? Siguradong katulad din siya ng iba na pera lang ang habol. Pinadala siya rito ng madrasta niya dahil alam nilang may itinatago tayong halaga. Huwag kang magtiwala sa mga luhang ipinapakita niya. Ang mga salitang iyon ay parang mga tinik na bumaon sa puso ni Selena na nakikinig mula sa likod ng pinto. Masakit malaman na ang kanyang kabutihan ay binibigyan ng maling kulay dahil lamang sa mga taong nauna sa kanya. Kinaumagahan, maagang gumising si Selena upang magluto. Nakakita siya ng kakaunting bigas na may mga bukbok na sa ilalim ng cabinet. Maingat niya itong hinugasan ng paulit-ulit hanggang sa maging malinis ang tubig. Isinalang niya ito sa mahinang apoy hanggang sa maging isang malapot na lugaw, ang tanging pagkaing maiaalay niya para sa may sakit na matanda. Ngunit nang ihahanda na niya ang mangkok, biglang pumasok si Gabriel at marahas na hinawi ang kanyang kamay. Baka may lason ito. Hindi mo kami maloloko sa pagbabait-baitan mo. Ang mangkok ay nahulog sa sahig at ang mainit na lugaw ay kumalat sa maruming semento na lumikha ng isang malungkot na tanawin ng nasayang na pagsisikap. Hindi sumagot si Selena, bagkus ay lumuhod siya at isa-isang pinulot ang mga piraso ng nabasag na pinggan. Sa gitna ng panlalait ni Gabriel, kumuha siya ng panibagong mangkok at isinalin ang natitirang lugaw sa palayok. Marahan niya itong hinipan upang lumamig bago dinala sa higaan ni Lolo Arturo habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa pigil na emosyon. Samantala, habang abala si Selena, patagong kinuha ni Lolo Arturo ang isang lumang singsing na gawa sa tanso, ngunit may nakatagong kakaibang kinang. Nang hindi nakatingin si Gabriel, mabilis na isinilid ng matanda ang singsing sa bulsa ng suot na jacket ng kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapikit, ngunit ang kanyang labi ay may bahid ng isang misteryosong ngiti. Nang lumabas si Selena upang kumuha ng tubig sa pampublikong poso ng barangay, tila naghihintay ang isang pangkat ng mga kababaihan sa kanto. Ang kanilang mga mata ay puno ng panghuhusga,
Tila mga buwitreng nakahandang manibasib. Tingnan niyo ang bagong dating ang ganda pa naman, pero pumatol sa isang hukluban para lang sa matitirhan. Siguro ay pokpok ito na pinalayas sa kanila. Ang mga tawa nila ay parang mga latigo na humahagupit sa pandinig ni Selena. Bago pa siya makasagot, isang malakas na buhos ng maruming tubig mula sa isang batya ang tumama sa kanyang mga binti, dahilan upang mabasa ang dulo ng kanyang lumang palda at mag-iwan ng malansang amoy. Nanatiling nakatayo si Selena, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom habang ang tubig ay dahan-dahang tumutulo mula sa kanyang damit patungo sa tuyong lupa, at sa kanyang isip ay isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw, hanggang kailan niya kayang tiisin ang bawat hagupit ng tadhana bago tuluyang gumuho ang kanyang mundo. Ang bawat patak ng maruming tubig na dumadaloy sa kanyang pisngi ay humahalo sa alat ng sariling luhang pilit niyang ikinukubli. Hindi gumanti si Selena. Sa halip, marahan niyang itinaas ang kanyang nanginginig na kamay upang punasan ang mantsa sa kanyang mukha gamit ang dulo ng kanyang basang manggas. Tumingin siya sa mga kababaihang tumatawa, hindi nang may puot, kundi nang may malalim at nakapanlulumong habag na tila siya pa ang humihingi ng paumanhin sa kanilang kalupitan. Buong ingat niyang binuhat ang kanyang mga balde, at sa kabila ng bigat nito at ng kanyang basang kasuotan, naglakad siya pabalik sa barong-barong, na ang likod ay nananatiling matuwid, dala ang huling piraso ng kanyang dangal, na hindi kayang nakawin ng anumang maruming tubig. Sa likod ng isang lumang pader na puno ng bakas ng panahon, nakatayo si Gabriel. Nakita niya ang lahat. Ang bawat pangungutya, ang bawat paghampas ng tubig, at ang hindi matitinag na katahimikan ni Selena. Nakaramdam siya ng isang kakaibang kirot sa kanyang dibdib. Isang hindi maipaliwanag na pagsisisi na pilit niyang ibinabaon sa ilalim ng kanyang kawalan ng tiwala. Nais niyang lumabas at bulyawan ang mga tsismosa, nais niyang protektahan ang babaeng kanina lamang ay pinag-isipan niya ng masama, ngunit nanatiling nakadikit ang kanyang mga paa sa lupa. Pinanood niya ang dahan-dahang paglayo ni Selena, ang bawat bakas ng kanyang basang paa sa tuyong lupa ay tila isang malungkot na tula ng pagtitiis. Pagdating sa loob ng dampa, bumulaga kay Selena ang isang nakakatakot na eksena. Si Lolo Arturo ay nakahawak sa kanyang dibdib. Ang bawat hininga nito ay tila dumadaan sa isang makitid na butas ng karayom. Ang tunog ng kanyang paghinga ay puno ng paghihirap, isang tuyot at mabigat na hangin na pilit kumakawala sa kanyang mahinang katawan. Nataranta si Selena. Agad niyang binitawan ang mga balde at lumuhod sa tabi ng matanda. Hinaplos niya ang likod nito, ngunit alam niyang hindi sapat ang haplos. Naalala niya ang kanyang tanging kayamanan, ang ilang piraso ng barya na itinago niya sa loob ng kanyang lumang sapatos para sa oras ng matinding pangangailangan. Walang pag-aalinlangan dinukot niya ito at mabilis na tumakbo palabas, binaliwala ang pagod at ang lamig ng kanyang basang damit patungo sa pinakamalapit na botika. Nang bumalik si Gabriel makalipas ang isang oras, na datnan niyang payapa nang natutulog ang kanyang ama. Ang amoy ng gamot ay humahalo sa amoy ng basang lupa sa loob ng silid. Nakita niya si Selena na nakaupo sa sahig, ang kanyang ulo ay nakasandal. Sa gilid ng katre, mahigpit pa ring hawak ang isang basang bimpo na ginamit niya sa pag-aalaga kay Lolo Arturo. Ang mukha ng dalaga ay maputla, ang kanyang mga labi ay bahagyang nanginginig sa gitna ng kanyang mahimbing na pagkakaidlip. Dahan-dahang lumapit si Gabriel. Sa sandaling iyon, ang lahat ng galit at pagdududa ay tila naglaho. Itinaas niya ang kanyang kamay, may pagnanais na haplusin ang magulo at basang buhok ni Selena. Nais niyang alisin ang mga hibla nito na dumidikit sa kanyang pawisang noo. Ngunit bago pa dumampi ang kanyang mga daliri, mabilis siyang umurong, tila napaso sa sariling emosyon. Sa halip na hawakan ang dalaga, hinubad niya ang sariling jacket
At dahan-dahan itong ipinatong sa mga balikat ni Selena, isang tahimik na pagkilala sa sakripisyong ginawa nito para sa kanyang ama. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay biglang nabasag ng isang mahinang ungol mula kay Selena. Ang kanyang katawan ay nagsimulang manginig ng malakas at ang kanyang balat ay nag-init na tila isang nagbabagang uling. Sa kanyang pagkahapo at matinding lagnat, nagsimulang lumabas ang mga salitang matagal na niyang ibinaon sa kanyang alaala. "Huwag po. Mama, huwag niyo po akong ibenta. Magtatrabaho po ako. Huwag niyo lang akong itapon." Ang kanyang tinig ay puno ng pait, isang pagsamo na nagmula sa kailaliman ng kanyang nasaktang kaluluwa. Napatayo si Gabriel, ang kanyang puso ay tila pinipiga habang pinapakinggan ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng dalaga. Namumuo ang pawis sa kanyang noo habang pinagmamasdan ang naghihirap na si Selena. Sa gitna ng dilim at ng init ng lagnat, tila isang malaking pader ang gumuho sa pagitan nila, ngunit kasabay nito ay ang takot na baka ang tanging taong nagsimulang magpakita sa kanya ng tunay na kabutihan ay mawala na rin sa kanya. Paano niya bubuuin ang isang pusong matagal nang nagkapit-pira sa gitna ng isang tadhana na tila ayaw silang tantanan ng paghihirap? Ang katahimikan ng gabi ay naging saksi sa hindi inaasahang pagbabantay ni Gabriel sa tabi ni Selena. Buong magdamag niyang pinipiga ang maliit na piraso ng tela sa palangganang may tubig, dahan-dahang inilalapat ang lamig nito sa nagbabagang noo ng dalaga. Nararamdaman niya ang init na nagmumula sa balat ni Selena, isang init na tila sumasalamin sa hirap at pagtitiis na pinagdaanan nito. Sa bawat pagdaing ni Selena, sa kanyang pagkahapo, tila may isang bahagi ng puso ni Gabriel ang dahan-dahang nabibitak. Nakikita niya ang bawat butil ng pawis na gumugulong sa maputlang pisngi nito at naririnig ang bawat putol-putol na pagsamo sa kanyang panaginip. Ang mapanghusgang paningin ni Gabriel ay unti-unting napapalitan ng isang malalim at hindi maipaliwanag na pag-aalala, isang pakiramdam na matagal na niyang ipinagkait sa kanyang sarili mula nang masaktan siya ng nakaraan. Mula sa kanyang katre, ang mga mata ni Lolo Arturo ay bahagyang nakadilat, pinagmamasdan ang kanyang anak. Isang tipid na ngiti ang sumilay sa labi ng matanda habang nakikita ang paglambot ng kalooban ni Gabriel. Alam niya na ang sugat sa puso ng kanyang anak ay si Selena lamang ang makakagamot kahit na kapwa pa sila bulag sa katotohanan ito. Piniling manatiling tahimik ng matanda, hinahayaan ang bawat sandali na humabi ng sarili nitong kwento sa gitna ng dilim at hirap ng kanilang paligid. Nang magbukas ang unang sinag ng araw sa pagitan ng mga siwang ng dingding, dahan-dahang nagmulat ng mata si Selena. Nagulat siya nang mapagtantong nakahiga siya sa nag-iisang katre sa bahay, ang lugar na dapat ay para kay Lolo Arturo o kay Gabriel. Ang kanyang paningin ay naglakbay sa sahig at doon niya nakita si Gabriel na nakaupo sa isang lumang bangko, ang ulo ay nakasandal sa pader at mahimbing na natutulog. Ang mga gamit nito sa karpinterya ay nakatabi sa paanan nito at ang jacket na ipinatong sa kanya kagabi ay maayos na nakatiklop sa tabi ng kanyang unan. Isang kakaibang pintig ang naramdaman ni Selena. Sa kanyang dibdib, isang pakiramdam na tila siya ay mahalaga, isang bagay na hindi niya naramdaman sa piling ng kanyang madrasta. Dahan-dahang bumangon si Selena kahit naramdam pa rin niya ang bahagyang pag-ikot ng paligid. Ayaw niyang makagising kay Gabriel, kaya dahan-dahan ang bawat galaw niya. Ngunit dahil sa panghihina, biglang nawalan ng balanse ang kanyang mga paa sa madulas na bahagi ng sahig na malapit sa kusina. Sa isang iglap, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo nang mabilis na kumilos si Gabriel upang saluhin siya. Ang matitigas at magagaspang na braso ng lalaki ay bumalot sa kanyang baywang habang ang isa nitong kamay ay nakahawak sa kanyang likuran upang hindi siya tuluyang bumagsak. Sa ganoong kalapit na distansya, amoy ni Selena
ang bango ng sariwang tabas na kahoy at ang init ng katawan ni Gabriel. Nagkatitigan ang kanilang mga mata, isang titig na puno ng mga tanong na hindi masabi ng bibig. Nararamdaman ni Selena ang mabilis na pagtibok ng puso ni Gabriel na tila nakikipag-unahan sa sarili niyang kaba. Sa loob ng ilang segundo, ang lahat ng pait ng kahapon at ang takot sa bukas ay tila naglaho na palitan ng isang kakaibang seguridad sa piling ng lalaking dati ay kinatatakutan niya. Umayos ka nang tayo, baka kung ano pang mangyari sa'yo. Ang tinig ni Gabriel ay nananatiling baritono, ngunit wala na ang talim na naroon nung una silang magkita. Marahan niyang binitawan si Selena, bagamat ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa dalaga nang may bahid ng pag-aalala na pilit niyang itinatago. Ngunit ang panandaliang kapayapaan ay biglang naputol nang marinig nila ang isang mabigat na ubo mula sa silid. Nagmamadali silang lumapit kay Lolo Arturo at doon ay nakita nila ang matanda na hawak ang isang puting panyo na puno ng sariwa at mapulang mantsa ng dugo. Ang mukha ni Lolo Arturo ay tila naging papel sa kaputlaan at ang kanyang mga mata ay unti-unting tumitirik habang pilit na humihinga. Isang malakas na sigaw ang kumawala sa mga labi ni Selena habang ang kanyang mundo ay muling niyanig ng takot. Hindi niya alam kung ito na ba ang huling sandali ng tanging taong tumanggap sa kanya sa kabila ng lahat. Nanlilisik ang mga mata ni Selena sa takot habang nakatingin sa duguang panyo na hawak ni Lolo Arturo. Binaliwala niya ang sariling kahinaan at mabilis na isinukbit ang braso ng matanda sa kanyang balikat. Wala sa isip niya ang bigat nito. Ang tanging nasa utak niya ay ang pag-asa na mailigtas ang buhay ng tanging taong tumanggap sa kanya sa kabila ng kanyang abang kalagayan. Kasunod niya si Gabriel na bagamat naguguluhan ay tinulungan siyang buhatin ng kanyang ama palabas ng madilim na eskinita patungo sa kalsada kung saan may makikita silang sasakyan. Pagdating nila sa isang maliit at lumang klinika sa bayan agad na ipinasok si Lolo Arturo sa loob. Naiwan sina Gabriel at Selena sa labas, kapwa hinihingal. Nakasandal si Selena sa malamig na pader, ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin dahil sa matinding kaba. Samantala sa loob ng kwarto nang makitang nakatalikod ang doktor, dahan-dahang iminulat ni Lolo Arturo ang isang mata at sumulyap kay Gabriel na nakatayo sa may pintuan. Isang makahulugang kindat ang ibinigay ng matanda sa kanyang anak. Isang tahimik na mensahe na ang lahat ay bahagi lamang ng isang pagsubok at si Selena ay nakapasa ng higit pa sa inaasahan. Nang makauwi na sila, sinabi ng doktor na kailangan lang ng matanda ng matinding pahinga at mainit na sabaw. Agad na nagtungo si Selena sa kusina, hindi alintana ang matinding pagod na bumabalot sa kanyang katawan. Nagpakulo siya ng tubig para sa halamang gamot na binili nila. Sa kanyang pag-aapura, upang ihanda ang mainit na inumin, hindi sinasadyang sumabit ang dulo ng kanyang palda sa hawakan ng palayok. Ang kumukulong tubig ay natapon at direktang bumagsak sa kanyang kanang kamay. Isang malalim at pinipigilang pag-ungol ang kumawala sa kanyang mga labi, habang ang kanyang balat ay mabilis na namula at nag-umpisang mamaga. Kinagat niya ang kanyang ibabang labi hanggang sa magdugo ito, pilit na pinipigilan ang pagtulo ng luha upang hindi mag-alala ang mga tao sa labas. Ngunit hindi nakalampas sa pandinig ni Gabriel ang nangyari. Mabilis siyang pumasok sa kusina at nakita ang namimilipit na si Selena habang hawak ang napasong kamay. Bakit ba ang tigas ng ulo mo? Hindi ka ba marunong mag-ingat? Ang boses ni Gabriel ay puno ng galit, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng matinding pag-aalala. Hinawakan niya ang palad ni Selena, hindi nang may karahasan, kundi nang may sapat na higpit upang hindi ito makapalag. Kinaladkad niya ang dalaga patungo sa lumang silya at pinaupo ito. Mula sa kanyang bulsa nilabas ni Gabriel ang isang maliit na tubo ng gamot sa paso.
Hindi niya namalayang hindi niya naalis ang etiketa nito na may nakasulat sa wikang Pranses, isang palatandaan ng kamahalan ng bagay na yon. Maingat niyang pinisil ang gamot at ipinahid ito sa mapulang balat ni Selena. Habang ginagawa niya ito, marahan siyang humihip sa sugat. Ang kanyang mainit at kalmadong hininga ay nagsilbing panlunas hindi lang sa paso sa balat, kundi pati na rin sa sugat sa puso ng dalaga. Tiningnan ni Selena ang nakayukong mukha ni Gabriel, ang mga kilay nitong salubong, at ang magagaspang nitong kamay na gumagalaw ng napakalambing. Sa sandaling iyon, isang malalim at matamis na kaba ang namuo sa dibdib ni Selena, isang pakiramdam ng pagkaalaga na ngayon lamang niya naranasan. Napatitig si Selena sa gamot na hawak ni Gabriel. Nakita niya ang mga kakaibang letra rito. Paano nagkaroon ng ganitong klaseng gamot ang isang simpleng karpintero sa Tondo? Ang katanungang ito ay nagsimulang maglaro sa kanyang isipan. Naghahasik ng isang maliit na binhi ng misteryo tungkol sa tunay na pagkatao ng mag-amang kinakasama niya. Ngunit bago pa siya makapagtanong, ang katahimikan ay ginulantang ng pag-ilaw at panginginig ng lumang cellphone ni Selena na nakapatong sa mesa. Nang tingnan niya ang screen, pangalan ni Clara ang nakarehistro. Sinagot niya ito nang may pag-aalinlangan. "Ate, tulungan mo kami. Pinalayas na kami ni Mama sa bahay dahil inangkin na ng bangko. Wala na kaming matutuluyan. Ate, maawa ka sa amin." Ang tinig sa kabilang linya ay basag, humihikbi, at puno ng kawalan ng pag-asa. Nanigas si Selena sa kanyang kinauupuan. Ang pakiramdam ng pagmamalasakit ni Gabriel ay biglang napalitan ng isang malamig at nakapanlulumong anino mula sa kanyang nakaraan. Tumingin siya kay Gabriel, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito at takot. Paano niya tatakasan ang mga taong minsang nagbenta sa kanya, lalo na ngayon na siya mismo ay wala ring sapat na kakayahan upang iligtas ang sarili? Ibaba mo ang telepono. Ang malamig at matigas na tinig ni Gabriel ay bumasag sa pagkalito ni Selena. Tiningnan niya ang lalaki, ang mga mata nito ay nagliliyab sa galit at pagtutol. Nakita ni Gabriel ang takot na muling sumakop sa mga mata ng dalaga, ang parehong takot na nakita niya nang una itong dumating sa kanilang pintuan. "Hindi ba't sila ang nagbenta sa'yo dito? Bakit ka pa nakikinig sa kanila? Wala ka ng utang sa kanila, Selena." Ngunit para kay Selena, hindi ganoon kadaling burahin ang nakaraan. Ang utang na loob ay isang tanikalang nakabaon sa kanyang buto, isang sumpa na itinanim ni Matilda mula nang pumanaw ang kanyang ama. "Sila pa rin ang pamilya ko, Gabriel." Ang boses niya ay halos isang bulong nanginginig at puno ng pagmamakaawa. "Wala silang matutuluyan. Kahit anong sama nila sa akin, hindi ko kayang makitang nagugutom ang kapatid ko." Sa isang madilim na sulok ng bangketa, sa labas ng bayan, nakaupo si Matilda at Clara. Wala na ang kanilang mga mamahaling damit at alahas. Ang lumang kahon ng karton ay nagsisilbing sapin nila sa malamig na semento. Nakangisi si Matilda habang hawak ang cellphone ng pinahiram ng isang dumadaang estranghero. Alam kong hindi matitiis ng tangang iyon si Clara. Malambot ang puso niya at iyon ang gagamitin natin para makahingi ng pera sa asawa niyang matanda. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasakiman, naghihintay na muling mahulog ang kanyang pain. Kinaumagahan, maagang nagising si Selena. Lumapit siya kay Gabriel na kasalukuyang nag-aayos ng pinto. "Gabriel, pwede ba akong humingi ng pabor? Pwede ba akong advance ng sahod ko bilang katulong? Kailangan ko lang ng kaunting halaga para maabutan sila ng tulong." Yumuko siya, hindi makatingin ng diretso sa mga mata ng lalaki. Ang pakiramdam ng pamamalimos para sa mga taong sumira sa buhay niya ay parang pag-inom ng lason. Huminto si Gabriel sa kanyang ginagawa. Tiningnan niya si Selena nang may halong awa at inis. "Wala akong pera para ipamigay sa mga linta. At hindi ako papayag na saktan ka na naman nila." Ngunit nang makita niya ang panginginig ng balikat ni Selena at ang palihim na pagtulo ng luha nito, bumuntong hininga siya.
Walang sinabi si Gabriel, tumalikod siya at pumasok sa kanyang kwarto. Makalipas ang ilang sandali, lumabas si Gabriel at inabot sa mga kamay ni Selena ang isang mainit na balot. Hindi ito pera, kundi isang malaking Tupperware na naglalaman ng bagong lutong kanin at ulam na maingat niyang inihanda. Kung gusto mong magbigay pagkain, ang ibigay mo hindi ang buhay mo. Kung pera ang ibibigay mo, ibig sabihin ay binibili mo lang muli ang pagmamalupit nila. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit may diin. Mahigpit na niyakap ni Selena ang mainit na lalagyan. Ng init nito ay tumagos sa kanyang nanglalamig na puso. Sa kabilang banda, napansin ni Lolo Arturo ang lahat mula sa kanyang higaan. Tinawag niya si Gabriel ng palihim. Alamin mo kung bakit napaalis ang pamilyang yon. May kutob akong hindi lang sugal ang dahilan. Tumango si Gabriel, ang kanyang mga mata ay may tinatagong determinasyon upang protektahan ang babaeng unti-unti nang nagkakaroon ng puwang sa kanyang buhay. Habang nag-aabang sa parke kung saan sila magkikita, hindi sinasadyang napulot ni Clara ang isang nilipad na pahina ng sikat na business magazine mula sa isang kalapit na basurahan. Habang pinapagpag niya ito, nanlaki ang kanyang mga mata. Sa pahina ay naroon ang malabong larawan ng isang bilyonaryong nagngangalang Don Arturo, ang may-ari ng isa sa pinakamalaking kumpanya sa bansa. Kahit malabo ang hugis ng mukha at ang tindig nito ay nagbigay ng isang nakapangingilabot na pamilyaridad sa kanyang isipan. Dumating si Selena sa tagpuan, bitbit ang pagkaing ibinigay ni Gabriel. Nangungulila siyang makita ang kapatid kahit papaano. Ngunit paglapit niya, imbes na pasasalamat, isang malakas at nakakapasong sampal ang sumalubong sa kanyang mukha. Nawala ng balanse si Selena, bumagsak siya sa magaspang na semento at ang Tupperware ng pagkain ay tumilapon sa kanyang tabi. Wala kang kwentang anak, nasaan ang pera? Sigaw ni Matilda, ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Pagkain? Ano ang gagawin namin sa pagkain? Nakapangasawa ka ng mayaman, tapos ito lang ang ibibigay mo sa amin. Hinarap niya si Selena na nakahiga sa lupa. Hawak ang namumulang pisngi, ang luha ay nag-uunahan sa pagpatak. Sa gitna ng mataong kalye, naramdaman ni Selena na siya ay muling naging isang basura na walang kwenta, nag-iisa at walang kakampi. Paano niya ipapaliwanag na ang mayaman na pinakasalan niya ay isang matandang may sakit na nakatira sa barong-barong at ang pagkaing iyon ay galing sa pawis ng isang karpintero? Ang sakit mula sa sampal ay mabilis na gumapang mula sa pisngi ni Selena patungo sa kanyang puso, ngunit mas masakit ang katotohanang kahit kailan ay hindi siya naging sapat sa paningin ng mga taong itinuring niyang pamilya. Nakita niyang iniangat muli ni Matilda ang kamay nito, handang magpakawala ng isa pang dagok upang lalo siyang hiyain sa harap ng maraming tao. Ipinikit ni Selena ang kanyang mga mata, hinihintay ang paglapat ng kamay, handang tanggapin ang parusa ng kanyang pagiging mahina. Ngunit hindi dumating ang inaasahang sakit. Pagdilat niya, nakita niya ang isang matangkad na figura na nakatayo sa kanyang harapan, parang isang matibay na kalasag na humaharang sa anumang panganib. Hawak ni Gabriel ang pulso ni Matilda, ang kanyang tindig ay matigas at ang kanyang mga mata ay naglalabas ng isang nakakatakot na lamig na hindi pa nakikita ni Selena. Subukan mong saktan siya ulit at sisiguraduhin kong sa kulungan ang bagsak niyong mag-ina. Ang tinig ni Gabriel ay mababa, halos isang bulong, ngunit puno ng panganib. Marahas niyang binitawan ang braso ni Matilda, dahilan upang mapaatras ang ginangnang ilang hakbang. Sino ka ba para makialam? Isa ka lang hamak na karpintero. Pamilya kami, kaya pwede kong gawin ang gusto ko sa kanya. Pasigaw na sagot ni Matilda, pilit na itinatago ang kanyang takot sa pamamagitan ng pagiging palengkera. Hindi na siya parte ng pamilya niyo, mula nang ibenta niyo siya, tulad ng isang hayop. Umalis na kayo bago pa ako tumawag ng pulis at kasuhan kayo ng pangingikil at pananakit. Tinalikuran ni Gabriel si Matilda
at yumuko upang alalayan si Selena. Dahan-dahan niyang pinunasan ang mga butil ng lupa sa braso ng dalaga. Ang kanyang mga kilos ay maingat at puno ng paggalang. Hindi siya nagsalita, ngunit ang kanyang presensya ay sumisigaw ng proteksyon. Sa kanilang paglalakad, pauwi, walang sinuman ang nagtangkang magbukas ng usapan. Naririnig lamang ang mabigat na paghinga ni Selena na paminsan-minsan ay sinasabayan ng mahihinang paghikbi. Naglalakad si Gabriel sa unahan, ngunit binagalan niya ang kanyang mga hakbang upang makasabay ang dalaga. Alam niyang hindi salita ang kailangan ni Selena ngayon. Nang maramdaman niyang unti-unting nahuhuli si Selena dahil sa pagod at sama ng loob, dahan-dahang iniabot ni Gabriel ang kanyang kamay at hinawakan ang laylayan ng lumang kamisa ng dalaga. Banayad na hinihila ito upang sabihin na hindi na siya nag-iisa sa paglalakad sa madilim na mundong ito. Pagdating nila sa barong-barong, nakita nila si Lolo Arturo na nakaupo sa silya lihim na nagmamasid. Nakita ng matanda ang pamumula sa pisngi ni Selena at ang nag-aapoy na mga mata ng kanyang anak. Sa isip ni Lolo Arturo, tapos na ang panahon ng pagmamasid. Panahon na upang linisin ang landas ng 2 taong naging biktima ng kalupitan ng mundo. Dahan-dahan siyang tumayo at pumasok sa kanyang silid upang simulan ang isang planong babago sa takbo ng kanilang mga buhay. Nang sumapit ang gabi ang katahimikan sa loob ng maliit na dampa, ay nagbigay daan sa isang kakaibang kapayapaan. Nakaupo si Selena sa sahig na kasandal sa manipis na pader na gawa sa kahoy. Sa kabilang panig ng pader na yon, nakasandal din si Gabriel. Wala silang pisikal na interaksyon, ngunit ramdam nila ang init at bigat ng presensya ng isa't isa sa pamamagitan ng manipis na harang. Tila nag-uusap ang kanilang mga puso nang walang ginagamit na salita, nagpapalitan ng pangako ng proteksyon at pasasalamat. Sa kabilang banda, malayo sa kapayapaan ng dampa, hawak ni Gabriel ang kanyang cellphone habang nakatayo sa madilim na bahagi ng iskinita. Ihanda ang mansyon. Malapit na tayong umuwi. May mga basurang kailangan linisin. Ang kanyang utos ay mabilis at tiyak isang hudyat na ang panahon ng pagpapanggap ay malapit nang magtapos. Kinaumagahan ginising si Selena ng isang malakas at nakakagulat na pagkasira ng pinto. Ang mga kalawangin nitong bisagra ay bumigay at nahulog sa lupa. Sa pintuan nakatayo sina Matilda at Clara, may bitbit na mga maleta at isang pamilyar na ngiting puno ng masamang balak. Dito muna kami titira. Tutal asawa naman ng matanda ang anak ko, kaya bahay din namin ito. Ang boses ni Matilda ay umaaling-aungaw sa buong dampa, nagbabadya ng isang panibagong bagyo na yayanig sa pader na pilit itinatayo ni na Gabriel at Selena. Ang mga piraso ng nasirang kahoy mula sa bumigay na pinto ay nagkalat sa sahig, isang malinaw na babala ng panggugulo na dala ng 2 babaeng nakatayo sa bukana. Walang anumang pasintabi na pumasok sina Matilda at Clara, bitbit ang kanilang mga maleta na naglalaman ng mga labi ng kanilang inangking yaman. Agad na itinakip ni Clara ang isang panyo sa kanyang ilong, nagpapanggap na nasusuka sa amoy ng maliit at lumang bahay. Ang baho naman dito. Wala ba kayong aircon man lang, reklamo niya habang pilit na iniiwasan ang mga basang bahagi ng sahig. Pumunta si Matilda sa nag-iisang katre kung saan nakaupo si Lolo Arturo at walang pakundangang ibinagsak ang kanyang mga gamit sa paanan ng matanda. Kami na ang gagamit ng higaang ito. Tutal mamatay na rin naman ang matandang yan, hindi niya na kailangan ng kutsyon. Ang mga salitang iyon ay parang lason na sinadya upang saktan hindi lamang ang matanda, kundi lalo na si Selena na nagmamadaling lumapit upang pigilan ang panghihimasok ng kanyang madrasta. Mahuwag naman po dyan. May sakit po si Lolo Arturo. Dito na lang po kayo sa pwesto ko sa kusina. Pagsusumamo ni Selena ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na inaayos ang mga gamit na ginulo ng kanyang madrasta.
Ngunit sa halip na makinig, itinulak siya ni Matilda, dahilan upang mapaatras si Selena at muntikang matumba. Utang na loob mo sa amin ang buhay mo, kaya huwag mo akong pangaralan kung saan ko gustong matulog. Ang tensyon ay naputol lamang nang pumasok si Gabriel mula sa paghahanap ng trabaho. Ang kanyang pagdating ay tila nagpabago sa hangin sa loob ng dampa. Nakita ni Clara ang lalaki at sa kabila ng dumi sa damit nito, hindi niya naiwasang mapansin ang matipunong pangangatawan at ang gwapong mukha na nakatago sa likod ng pagiging isang hamak na karpintero. Ang inis ni Clara ay mabilis na napalitan ng isang mapanuksong ng ngiti. Nilapitan niya si Gabriel, ang kanyang boses ay naging malambing at mapang-akit. Kuya Gabriel, baka naman pwede mo akong tulungang mag-ayos ng mga gamit ko. Nangangawit na kasi ang mga braso ko. Hindi tinapunan ng tingin ni Gabriel si Clara. Nilampasan niya ang babae na tila ito ay hangin lamang at dumiretso siya sa kusina upang hugasan ang kanyang mga kamay. Ang pagbabaliwalang iyon ay nagpaalab sa galit at inggit ni Clara, lalo na nang makita niya kung paano sinundan ng tingin ni Gabriel ang bawat kilos ni Selena na tahimik na naghahanda ng hapunan. Nang magsimula silang kumain, pinilit ni na Matilda at Clara na siksikin ang kanilang mga sarili sa maliit na hapagkainan habang iniiwan si Selena na nakatayo sa isang gilid naghihintay na matapos ang lahat. Ngunit bago pa makasubo si Clara, tumayo si Gabriel, kumuha ng isang malinis na plato at inilagay ang pinakamalaking piraso ng isda rito. Sa harap ng gulat na mga mata ng mag-ina, lumapit si Gabriel kay Selena at inabot ang plato. Kumain ka na. Hindi ka alipin dito. Ang boses ni Gabriel ay puno ng diin, sadyang pinaririnig sa mga mapangaping panauhin. Sa ilalim ng mesa, habang ang lahat ay abala sa pagnguya ng kanilang galit, dahan-dahang iniurong ni Gabriel ang kanyang paa hanggang sa dumampi ito sa sapatos ni Selena. Isang banayad at nakakapanatag na pagdampi na nagsasabing hindi siya nag-iisa. Naramdaman ni Selena ang init na nagmumula doon at kahit sa gitna ng maiingay na reklamo at pang-iinsulto ni Matilda, ang kanyang puso ay naging kalmado at payapa. Habang ang lahat ay nakatuon sa pagkain, palihim na nag-ikot si Matilda sa bahay. Sa kanyang paghalungkat sa mga lumang damit sa ilalim ng katre, nahagip ng kanyang paningin ang isang maliit na itim na pitaka. Binuksan niya ito at nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang isang itim na bank card na may pangalang hindi niya lubos na mabasa, ngunit halatang pag-aari ng isang taong may kapangyarihan at yaman. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, ang utak ay naglalala ng isang bagong plano upang maangkin ang kayamanang hindi niya inaasahang matatagpuan sa isang squatter area. Kinabukasan, habang nag-aayos ng mga baso, sinadya ni Clara na itulak ang maliit na lamesa dahilan upang mahulog ang mangkok na naglalaman ng gamot ni Lolo Arturo. Ang mga piraso ng basag na ceramic ay nagkalat sa sahig at ang likido ay dumaloy patungo sa mga paa ni Selena. Bago pa makapagpaliwanag si Selena, malakas na sumigaw si Clara, umaarte na parang takot na takot. Si ate ang nagbasag, sinadya niya para hindi makainom ng gamot at mamatay na yung matanda. Ang kasinungalingang yon ay umalingaw-ngaw sa buong bahay, naghihintay ng reaksyon na maaring magtulak kay Selena pabalik sa impyernong kanyang tinakasan. Pilit na pinapangit-ngit ni Clara ang kanyang mga mata upang makabuo ng luha, umaasang ang kanyang gawa-gawang pag-arte ay sapat na upang makuha ang simpatiya ni Gabriel at tuluyang mapalaya si Selena. Hinihintay niyang sumabog sa galit ang lalaki at saktan ang kanyang kapatid. Ngunit sa halip na galit, isang malamig at matalim na titig ang ipinukol sa kanya ni Gabriel. Tiningnan ng lalaki ang direksyon ng natapong gamot at ang posisyon kung saan nakatayo si Selena. "Huwag mo akong gawing tanga, Clara." Ang boses ni Gabriel ay kalmado, ngunit nagtataglay ng nakakapasong talim.
Nakita ko kung paano mo sinadyang itulak ang lamesa. Wala akong pasensya sa mga taong gumagawa ng kwento para lang manira ng iba. Lumapit si Gabriel at sa pamamagitan ng isang seryosong utos, itinuro niya ang sahig. Lumuhod ka at pulutin mo ang bawat piraso niyan. Hanggat hindi malinis ang sahig, hindi ka kakain. Namula ang buong mukha ni Clara sa matinding kahihiyan. Nais niyang sumagot. Nais niyang magmakaawa sa kanyang ina na ipagtanggol siya, ngunit maging si Matilda ay hindi nakakibo sa takot sa awtoridad na taglay ng tinig ni Gabriel. Nanginginig ang mga tuhod na lumuhod si Clara at sinimulang pulutin ang mga basag na ceramic habang si Selena ay tahimik na nakatayo, balot ng pagkamangha at pasasalamat sa lalaking muling naging kanyang kalasag. Habang abala ang lahat palihim, na lumabas si Matilda bit-bit ang itim na card na nakuha niya sa ilalim ng katre ni Lolo Arturo. Napansin niya ang isang maliit at kupas na papel na nakasingit sa pitaka na naglalaman ng 6 na numero. Dahil sa matinding kuryosidad at kasakiman, nagtungo siya sa isang automated teller machine na matatagpuan sa labas ng kanilang squatter area. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang ipinapasok ang card at tinatype ang mga numero mula sa papel. Nang lumabas ang balanse sa screen, tila huminto ang pagtibok ng puso ni Matilda. Nanlaki ang kanyang mga mata, hindi makapaniwala sa napakahabang hanay ng mga zero na nakapaskil sa monitor. Ang halaga ay hindi lamang milyon, kundi bilyon. Ang matandang yon ay hindi isang pulubi. Siya ay isang hari na nagkukunwaring pulubi. Halos madapa si Matilda sa pagmamadaling makauwi. Pagdating sa dampa, agad niyang hinatak si Clara patungo sa isang sulok ng labas ng bahay, malayo sa pandinig ng sinuman. Bilyonaryo ang matandang yan. Clara bilyonaryo. Ang mga mata ni Matilda ay nanlilisik sa isang mapanganib na uri ng kasakiman. Kung ganoon hindi hamak na karpintero si Gabriel. Isa siyang tagapagmana. Kailangan nating baguhin ang plano. Akin ang matanda at sayo si Gabriel. Kailangan mo siyang maakit bago pa tuluyang mahulog ang loob niya sa walang kwentang si Selena. Isang mapanlinlang ng ngiti ang gumuhit sa labi ni Clara nang marinig ang plano ng kanyang ina. Sa loob ng bahay, walang kaalam-alam si Selena sa masamang hanging namumuo sa kanilang paligid. Abala siya sa pagpupunas ng pawis sa noo ni Lolo Arturo. Dahan-dahang iminulat ng matanda ang kanyang mga mata at tiningnan ng dalaga ng may buong pagmamahal. Iniangat niya ang kanyang kulubot at nanginginig na kamay at sa halip na itaboy si Selena, marahan niyang hinaplos ang buhok nito. Salamat anak. Ang salitang iyon ay tila isang mainit na yakap na tumunaw sa lahat ng pagod ni Selena. Hindi katulong, hindi pabigat, kundi anak. Ang mga luha ni Selena ay tahimik na pumatak, nagdadala ng kaginhawaan sa kanyang matagal nang nangungulilang puso. Huwag kang mag-alala, Selena. Malapit nang sumikat ang araw para sa'yo. Ang pangako ng matanda ay puno ng misteryo, ngunit nagbigay ng isang malalim na kapayapaan sa kanyang kaluluwa. Sa labas ng eskinita nakatayo si Gabriel sa ilalim ng madilim na anino ng isang puno. Isang lalaking nakasuot ng formal na itim na kasuotan, ang tahimik na lumapit sa kanya, nag-abot ng isang makapal na brown envelope at yumuko ng may matinding paggalang bago muling naglaho sa dilim. Binuksan ni Gabriel ang envelope at tiningnan ang mga dokumento sa loob. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang determinasyong tapusin ang laro. Pagsapit ng kalaliman ng gabi, nagsimulang kumilos ang kasamaan. Habang ang lahat ay natutulog, maingat na dinurog ni Matilda ang 2 maliit na puting tableta ng pampatulog. Dahan-dahan niyang ibinuhos ang pinong pulbos sa baso ng tubig na palaging iniinom ni Gabriel bago matulog. Ang puting alikabok ay mabilis na humalo at naglaho sa malinaw na tubig. Tumingin si Matilda kay Clara na ngayon ay nakasuot na ng isang manipis at mapang-akit na pantulog. Ibinigay ni Matilda ang isang senyas ng pag-aproba, oras
na upang angkinin ang yaman na inaakala nilang nararapat sa kanila kahit pa ang kapalit nito ay ang tuluyang pagwasak sa natitirang kaligayahan ni Selena. Mabigat ang katahimikan na bumabalot sa barong-barong habang marahang binubuksan ni Clara ang pintuan ng kwarto ni Gabriel. Sa gitna ng dilim, malinaw sa paningin niya ang bulto ng lalaking natutulog, ngunit ang hindi niya alam ay gising at mulat ang pandama ni Gabriel. Ang tubig na may halong gamot na inihanda ng kanyang ina ay nananatiling hindi nababawasan sa gilid ng mesa. Maagang napansin ni Gabriel ang kakaibang kulay nito at hindi nag-atubiling itapon ito sa bintana. Kaya nang tuluyang pumasok si Clara, nakasuot ng manipis at halos walang naitatagong damit pantulog, buong akala ng babae ay madali na niyang maikukulong ang tagapagmana sa isang iskandalo. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang sarili, handa nang umarte ng isang nakakagulat na eksena. Ngunit bago pa man dumampi ang kanyang mga daliri sa braso ni Gabriel, mabilis na bumangon ang lalaki. Isang malamig at nakakapasong hawak ang pumulupot sa braso ni Clara, hindi upang yakapin siya, kundi upang pigilan at ilayo. Sa isang mabilis na galaw itinulak ni Gabriel si Clara palabas ng pinto dahilan upang bumagsak ang babae sa matigas na sahig ng sala. Ano ang akala niyo sa akin madaling mauto? Isang malakas na sigaw ni Gabriel ang yumanig sa buong dampa. Gumising sa lahat kabilang sina Selena at Matilda. Lumabas si Gabriel mula sa kanyang silid. Ang kanyang anyo ay puno ng pagkamuhi at galit na hindi na kayang pigilan. Wala na kayong lugar sa bahay na ito. Lumayas kayo ngayon din, utos ni Gabriel. At bago pa man makapagsalita ang mag-ina, mabilis niyang itinapon ang kanilang mga maleta palabas ng bahay hanggang sa maalikabok na kalye ng squatter area. Nagising si Selena sa matinding kaguluhan at dali-daling tumakbo palabas ng kusina. Nakita niya ang kanyang ina na nakasalampak sa lupa habang nagngangalit sa galit. Hindi nagpatinag si Matilda, sa halip kinuha niya ang pamilyar na lukot na papel mula sa kanyang bulsa. Isang mapangutyang nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang ipinapagpag ang kasunduan. Aba, masyado ka namang matapang para sa isang hamak na pamangkin ng matanda. At ikaw, Selena, huwag kang mag-ilusyon. Akala mo ba ay asawa ka na? Tingnan mo ito. Itinapat ni Matilda ang papel sa mukha ni Gabriel, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa katahimikan ng madaling araw. Basahin mo. Ang ipinagbili dito ay si Clara, hindi si Selena. Nagkamali ang abogado sa pag-type ng pangalan. Kaya technically, si Clara ang may karapatan sa bahay na ito. At si Selena ay wala ng silbi, kundi maging isang tulisan na pumasok sa pamamahay niyo. Tila huminto ang pagtibok ng puso ni Selena. Parang may isang malaking bato na ibinagsak sa kanyang dibdib, dinudurog ang anumang natitirang piraso ng kanyang pagkatao. Ang mga salitang iyon ay hindi lamang sumira sa anumang pag-asa niya, kundi pinalabas pang siya ang mang-aagaw. Yumuko siya, ang kanyang mga tuhod ay nanlambot, at ang mga luha ng matinding kahihiyan at pait ay sunod-sunod na pumatak sa tuyong lupa. Handa na siyang tumalikod, handa nang tanggapin na ang kanyang tadhana ay manatiling isang palaboy na walang halaga sa mundo. Ngunit bago pa siya makahakbang palayo, isang matatag at mainit na kamay ang humawak sa kanyang nanginginig na palad. Hindi iyon kamay ng isang karpintero na pagod sa trabaho, kundi kamay ng isang lalaking handang maging kalasag niya sa lahat ng laban. Hinila siya ni Gabriel pabalik sa kanyang tabi, inihaharap sa mag-inang mapangabuso. Sa harap mismo ni na Matilda at Clara, mahigpit na ipinulupot ni Gabriel ang kanyang mga daliri. Sa mga daliri ni Selena, hindi nag-iiwan ng anumang puwang para sa pag-aalinlangan. Kahit sino pa ang nakasulat sa papel na yan, ang lalaking ito ay tahimik na tumitig kay Selena. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa paninindigan at isang pambihirang uri ng pag-ibig na nagmula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa.
Ikaw lang ang nasa puso ko, Selena. Walang sino man kahit anong dokumento ang makapaghihiwalay sa atin. Ang mga salitang yun ay parang maligamgam na tubig na naghugas sa lahat ng sakit at pagod ni Selena. Naramdaman niya ang tibok ng puso ni Gabriel at sa sandaling iyon alam niyang ligtas siya. Ang kanyang mga luha ay patuloy sa pag-agos, ngunit sa pagkakataong ito iyon ay luha ng labis na kaligayahan at pasasalamat. Ngunit ang matamis na tagumpay na iyon ay panandalian lamang. Nakangising inilabas ni Matilda ang kanyang cellphone, isang mapanganib na kislap ang makikita sa kanyang mga mata. Nagpadala siya ng isang mensahe kasama ang isang pekeng video clip na nagpapakita ng isang pekeng pagnanakaw. Tingnan natin kung hanggang saan aabot ang pagmamahalan nyo sa loob ng malamig na rehas. Ilang minuto lamang ang lumipas ang katahimikan ng eskinita ay ginulantang ng malalakas na ilaw na nagmula sa sasakyan ng mga awtoridad. Dalawang opisyal na nakasuot ng uniforme ang mabilis na lumapit sa kanilang kinatatayuan. Ang kanilang mga muka ay seryoso at walang emosyon. Itinaas ng isa ang malamig na bakal patungo sa direksyon ni Selena. Kayo po ba? Si Selena. Inaresto namin kayo sa salang pagnanakaw ng mamahaling alahas mula sa pamilya ng iyong madrasta. Sumama kayo sa amin ng mapayapa. Ang bigat ng akusasyon ay parang isang malakas na suntok na tuluyang nagpabagsak sa mundo ni Selena habang ang hawak ni Gabriel sa kanyang kamay ay unti-unting pilit na pinaghihiwalay ng batas na walang alam sa katotohanan. Ang mga kamay ng pulis ay mabilis na humahalongkat sa kakarampot na kagamitan ni Selena. Itinatapon ang kanyang mga lumang damit sa maputik na sahig ng dampa. Bawat paggalaw ng mga awtoridad ay tila paglapastangan sa maliit na espasyong itinuring niyang kanlungan. Sa isang iglap, isang kislap ng mamahaling bato, ang biglang lumabas mula sa tahi ng kanyang lumang bag, bumabagsak sa lupa nang may kasamang bigat na tila isang hatol ng kamatayan. Isang singsing na may malaking diamante ang nakahiga sa putikan, kumikinang ng mapang-uyam sa gitna ng karukhaan. Kitams, sinasabi ko na nga ba ang ahas na yan ay hindi magbabago. Magnanakaw ka talaga. Selena, ang tinig ni Matilda ay punong-puno ng pekeng pait habang kunwari ay umiiyak sa harap ng mga pulis. Iyan ang singsing na pamana pa ng lola ko na pinaghirapan naming ingatan. Ang kanyang pag-arte ay tila isang palabas sa telebisyon, puno ng gaslighting at manipulasyon upang lalong ibaon si Selena sa kahihiyan. Si Clara naman ay nakatayo sa likuran ng kanyang ina, may bakas ng tagumpay sa kanyang mga mata habang pinapanood ang bawat patak ng luha ni Selena. Walang nagawa si Selena kundi ang mapaluhod. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa kawalan, ang mga luha ay tahimik na gumugulong sa kanyang maputlang pisngi. Hindi dahil sa siya ay guilty, kundi dahil sa pagod na ang kanyang puso sa paulit-ulit na pananakit ng mga taong dapat ay nagpoprotekta sa kanya. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagpaliwanag. Ang kanyang katahimikan ay isang nakakarinding sigaw ng kawalan ng pag-asa. Huwag niyo siyang hawakan. Akmang susugod si Gabriel upang pigilan ang pagposas ng mga pulis kay Selena. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom at ang kanyang mga ugat sa leeg ay bumabakas na sa tindi ng galit. Hindi ko hahayaang mabulok siya doon dahil sa mga kasinungalingan niyo. Ngunit bago pa man siya makalapit, isang mahigpit at matatag na kamay ang humawak sa kanyang balikat. Si Lolo Arturo na ngayon ay may kakaibang liwanag ng awtoridad sa kanyang mga mata ay marahang umiling. Huwag kang padalos-dalos, Gabriel. Hayaan mong ang mga kaaway ang mismong maghukay ng sarili nilang libingan. Hindi pa ito ang tamang oras para ipakita ang lahat ng ating baraha. Ang boses ng matanda ay mahinahon ngunit may bigat na nagpatigil sa kanyang anak. Sa kabila ng pagnanais na iligtas si Selena,
Sa pamamagitan ng kanyang yaman, napilitan si Gabriel na tumitig na lamang habang dahan-dahang isinasakay ang dalaga sa sasakyan ng pulis. Sa loob ng madilim at malamig na selda, ang tanging maririnig ay ang malalayong hakbang ng mga gwardya sa koridor. Ang malamig na semento ay tila humihigop sa huling init ng pag-asa ni Selena. Habang nakaupo sa sulok, bumabalik sa kanyang isipan ang mga salita ni Matilda noong bata pa siya, ang bawat panlalait na nagsasabing wala siyang silbi at basura lamang siya. Ang baolok tamli na naranasan niya sa loob ng maraming taon ay tila isang lason na muling kumakalat sa kanyang sistema. Naramdaman niya ang matinding panginginig ng kanyang mga kamay, hindi dahil sa ginaw, kundi dahil sa sugat ng nakaraan na muling bumukas. Lumipas ang mga oras at sumapit ang ikatlo ng madaling araw. Ang lahat ay tila natutulog na maliban sa isang lalaking nakasuot ng formal na itim na Amerikana na dahan-dahang pumasok sa loob ng istasyon ng pulis. Ang kanyang bawat hakbang ay nagbibigay ng tunog ng awtoridad sa tahimik na silid. Hawak niya ang isang tupa ng mga dokumento at isang gintong ballpen. Dire-diretso siyang naglakad patungo sa opisina ng hepe na tila ba pag-aari niya ang buong gusali. Makalipas ang ilang sandali, ang tunog ng bakal na susi na naglalapat sa rehas ay gumising sa diwa ni Selena. Ang pinto ng kanyang selda ay bumukas nang dahan-dahan lumilikha ng isang guhit ng liwanag sa madilim na sahig. Isang pulis ang lumapit sa kanya, ang tinig nito ay hindi na kasing talim ng kanina. Sa halip ay puno na ito ng paggalang. Ma'am Selena, malaya na po kayo. Binawi na ang lahat ng reklamo laban sa inyo at may nag-bail na po sa inyo para sa mga kailangang papeles. Ang boses ng pulis ay tila isang himala sa pandinig ng dalaga. Naguguluhan si Selena habang dahan-dahang tumatayo, ang kanyang mga paa ay tila lumulutang sa hangin. Paglabas niya sa istasyon, ang malamig na hangin ng madaling araw ay humaplos sa kanyang mukha. Sa dulo ng kalsada, nakita niya ang isang pamilyar na anino na nakasandal sa isang mamahaling sasakyan, naghihintay sa kanya sa ilalim ng dilaw na liwanag ng poste ng kuryente. Ang bawat hakbang ni Selena palabas ng istasyon ng pulis ay tila isang paglalakad sa pagitan ng panaginip at realidad. Ang malamig na simoy ng madaling araw ay dahan-dahang nanunuot sa kanyang manipis na damit, ngunit ang panginginig ng kanyang katawan ay hindi dahil sa ginaw, kundi dahil sa matinding pagkalito. Sa dulo ng kalsada, ang liwanag ng mga poste ng kuryente ay tumatama sa isang makintab at itim na sasakyan na tila isang hiyas sa gitna ng madilim na paligid. Doon, nakita niya si Gabriel. Wala na ang suot nitong maruming t-shirt na may bakas ng lagari at pawis. Ngayon, nakasuot siya ng isang formal na itim na polo na bumabagay sa kanyang kakisigan, at ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad na tila hindi kailanman naging isang hamak na karpintero. Hindi makapaniwala si Selena habang dahan-dahang lumalapit. Gabriel, ikaw ba yan? Ang kanyang tinig ay halos hindi marinig, puno ng gulat at pag-aalinlangan. Hindi sumagot si Gabriel sa pamamagitan ng salita. Sa halip, lumapit siya ng may mabilis, ngunit maingat na mga hakbang. Hinubad ang kanyang mamahaling Amerikana at marahan itong ibinalot sa nanginginig na balikat ni Selena. Ang init na nagmumula sa tela at ang bango ng pabango ni Gabriel ay tila isang gamot na mabilis na nagpakalma sa naguguluhang diwa ng dalaga. Tumingin si Gabriel sa kanyang mga mata, isang titig na nagsasabing tapos na ang panahon ng pagdurusa, bago niya dahan-dahang binuksan ang pinto ng sasakyan para sa kanya. Nang pumasok si Selena sa loob, lalong nanlaki ang kanyang mga mata. Sa malambot na upuan sa likuran nakaupo si Lolo Arturo, ngunit hindi na ito ang matandang madungis at may sakit na inaalagaan niya sa barong-barong. Ang matanda ay nakasuot ng isang napaka-eleganteng suit, ang kanyang buhok ay maayos na nakasuklay at ang kanyang mukha ay nagpapakita ng isang uri ng kapangyarihan
na tanging ang mga hari ng industriya lamang ang nagtataglay. Isang matamis at mapagmahal na ngiti ang ibinigay niya kay Selena. Umuwi na tayo sa totoo nating bahay, anak. Ang bawat kataga ay binitawan ng matanda ng may matinding pagmamahal. Sa sandaling iyon ang lahat ng luha na pinigil ni Selena sa loob ng selda ay muling bumalong. Napagtanto niya na ang lahat ng hirap at pasakit na kanyang dinaanan ay tila isang mahabang gabi na ngayon ay malapit nang matapos sa pagsikat ng isang bagong araw. Wala siyang itinanong, bagkus ay hinayaan niya ang kanyang sarili na sumandal sa balikat ni Gabriel habang ang sasakyan ay dahan-dahang umaalis patungo sa isang lugar na kailanman ay hindi niya inakalang mararating. Samantala, sa loob ng barong-barong sa Tondo, puno ng kagalakan sina Matilda at Clara. Nagkalat ang mga basura sa paligid at ang amoy ng katusuhan ay nangingibabaw sa loob ng maliit na espasyo. Halika na, Clara. Iligpit mo na ang mga basura ng Selena na yan. Ngayong wala na siya, tayo na ang reyna sa bahay na ito hanggang sa mamatay ang matanda at makuha natin ang lahat ng bilyon sa bangko. Ang boses ni Matilda ay puno ng kasakiman habang tinitingnan ang itim na card na hawak-hawak niya. Akala nila ay sila ang nagwagi. Akala nila ay nabaon na nila sa limot ang babaeng kanilang ibinenta. Ngunit ang kanilang pagdiriwang ay biglang nahinto nang ang katahimikan ng eskinita ay mabasag ng pagdating ng ilang kalalakihan na nakasuot ng formal na itim na Amerikana. Ang bawat isa sa kanila ay may hawak na radyo at ang kanilang mga mukha ay tila gawa sa bato. Pinalibutan nila ang maliit na dampa, hinaharangan ang anumang labasan. Isang lalaki na tila siyang namumuno ang lumapit sa pinto at tumingin sa mag-ina nang may matinding pagkasuklam. Pinapasabi po ng tunay na may-ari ng lupang ito na kailangan nyo nang lumayas sa loob ng 5 minuto. Ang bawat gamit na maiiwan ay ituturing na basura at itatapon sa kalsada. Ang tinig ng lalaki ay malamig at walang pakundangan, tila isang hatol na nagpabagsak sa lahat ng pangarap ni na Matilda at Clara. Ang itim na card na hawak ni Matilda ay biglang nalaglag sa maruming sahig kasabay ng paghinto ng pintig ng kanilang mga puso, habang unti-unting napagtatanto na ang impyernong inilaan nila para kay Selena ay kanila na palang tatahakin. Ang mga maleta ni na Matilda at Clara ay walang pakundangang inihagis sa kalsada kung saan ang alikabok at dumi ng iskinita ay dumikit sa kanilang mga mamahaling gamit na dati ay iniingatan. Ang bawat pagtama ng kanilang mga kagamitan sa magaspang na semento ay tila isang malupit na paalala ng kanilang biglaang pagbagsak mula sa rurok ng kasakiman. Napilitan silang umupo sa tabi ng mga basurang kanina lamang ay kanilang pinandidirihan habang ang mga kapitbahay na dati ay kinukutya ni Matilda ay nagsimulang magbulungan ng may bahid ng pangungutya. Sa gitna ng kanilang kawalan ng pag-asa, isang puting sobre na may gintong tatak ng Arturo Group ang iniabot sa kanila ng isa sa mga lalaking nakaitim. Ito ay isang paanyaya para sa isang marangyang tiyak sa gabing iyon. Tingnan mo, Clara. Sinasabi ko na nga ba, hindi tayo matitiis ng matandang yon. Ang tinig ni Matilda ay muling nabuhayan ng sigla, isang baluktot na katuwiran ang namuo sa kanyang isipan. Siguradong hihingi siya ng paumanhin at formal ng iaalok ang kasal para sa'yo. Kaya tayo pinapunta sa party na ito. Isang mapanlinlang na ngiti ang sumilay sa labi ni Clara habang pinapagpag ang kanyang maruming damit, naniniwala na ang kanilang kapalaran ay muling magbabago sa loob lamang ng ilang oras. Samantala, sa loob ng isang napakalawak at lalong nagagandahang mansyon, si Selena ay nakatayo sa harap ng isang salamin na mula sa kisame hanggang sa sahig. Ang kanyang anyo ay hindi na makikilala. Ang kanyang balat na dati ay tuyot sa pagtatrabaho sa ilalim ng araw ay ngayon ay kumikinang na tila perlas at ang kanyang buhok ay maayos na nakaayos ng may dekorasyong maliliit na diamante.
Nakasuot siya ng isang mahabang bestidong kulay ginto na tila hinabi mula sa sikat ng araw na bumabalot sa kanyang katawan ng may sapat na gilas at kababaang loob. Ang bawat haplos ng mga katulong sa kanyang balat ay tila isang pagkilala sa kanyang bagong katayuan, ngunit sa loob ng kanyang puso nananatili ang kaba kung siya ba ay karapat-dapat sa lahat ng ito. Dahan-dahang bumukas ang pinto at pumasok si Gabriel. Ang kanyang titig ay naging estatwa sa sandaling makita niya si Selena. Wala siyang nasabi sa loob ng ilang segundo, tanging ang malalim at mabilis na paghinga ang nagpapakita ng kanyang matinding paghanga. Lumapit siya sa dalaga, ang kanyang bawat hakbang ay nagbibigay ng tunog, ng awtoridad sa makintab na sahig. Hindi niya inalis ang kanyang paningin kay Selena, isang titig na puno ng pag-ibig at determinasyong hinding-hindi na muling hahayaang masaktan ang babaeng nasa harap niya. Bago sila umalis, napansin ni Gabriel na bahagyang nanginginig ang mga binti ni Selena. Marahan siyang lumuhod sa harap ng dalaga, isang kilos na tila isang prinsipe na nagbibigay pugay sa kanyang reyna. Kinuha niya ang isang pares ng sapatos na gawa sa tila kristal at dahan-dahang isinuot ito sa mga paa ni Selena. Ang bawat haplos ng kanyang daliri sa bukong-bukong ng dalaga ay tila isang sumpa ng katapatan. Huwag kang matakot, Selena. Mula ngayon ang bawat hakbang mo ay hindi na magiging mag-isa. Ang kanyang tinig ay malalim at nakakalunod sa tamis, nagbibigay ng lakas na kailangan ni Selena upang harapin ang gabi. Sa kabilang banda, si Lolo Arturo ay nakaupo sa kanyang opisina, hawak ang isang makapal na folder na naglalaman ng mga legal na dokumento. Ang kanyang ballpen ay mabilis na gumalaw sa papel, lumilikha ng mga lagda na magtatapos sa kapangyarihan ng mga taong nanakit sa kanyang pamilya. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi habang iniisip ang katarungang malapit ng makamit. Nang sumapit ang oras ng datiyek, ang malawak na selyo ng mansyon ay napuno ng mga kilalang tao sa lipunan. Sa gitna ng karangyaan, pumasok sina Matilda at Clara nang may matinding kayabangan, kahit na ang kanilang mga damit ay halatang pinilit lamang ayusin mula sa pagkakaimbak sa maleta. Nagsimulang magsalita. Nang malakas si Matilda, ipinangangalandakan sa mga tao na sila ang magiging bagong pamilya ng tagapagmana ng Arturo Group. Nagmukha silang katawa-tawa sa paningin ng iba, ngunit ang kanilang kasakiman ay bumubulag sa kanila sa katotohanan. Biglang nagdilim ang buong selyo. Ang tanging maririnig ay ang mabilis na tibok ng puso ng mga taong naghihintay. Isang maliit na tunog mula sa mikropono ang umagaw sa atensyon ng lahat na hudyat na may mahalagang pahayag na magaganap. Ang liwanag ng isang spotlight ay tumama sa ituktok ng malaking hagdanan kung saan dalawang figura ang nakatayo, naghihintay na bumaba at harapin ang kanilang mga kaaway. Ang bawat mata ay nakatitig at sa gitna ng katahimikan, isang nakakabinging katanungan ang namayani sa isip ni na Matilda at Clara habang nakatingin sa nakasisilaw na liwanag, sino ang tunay na reyna na haharap sa kanila sa gabing ito. Ang bawat mata sa loob ng malawak na bulwagan ay nakatuon sa itaas ng marangyang hagdanan. Ang tanging maririnig sa buong selyo ay ang mahina at dahan-dahang pag-alingaw-ngaw ng bawat hakbang ng sapatos ni Gabriel at ng mga takong ni Selena sa makintab na marmol. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para sa lahat ng mga panauhin nang ang liwanag ng mga dambuhalang chandelier ay tumama sa figura ng dalawa. Si Selena na dati ay balot ng dumi at hirap ay ngayon ay naglalakad ng may gilas at dignidad na tila isang reyna na matagal nang nawala sa kanyang kaharian. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakakapit sa braso ni Gabriel na ngayon ay nakasuot ng isang formal na itim na Amerikana na lalong nagpadama ng kanyang kapangyarihan bilang tagapagmana ng Arturo Group. Nasa gitna ng bulwagan si Matilda at Clara, ang kanilang mga mukha ay dahan-dahang nabura ang pagkakangisi
napalitan ng isang uri ng takot at pagkalito na tila nakakita sila ng isang multo mula sa kanilang nakaraan. Hindi makapaniwala si Matilda, ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa babaeng dating itinuring niyang basura. Isang matalim na kislap ng kasakiman at galit ang lumitaw sa kanyang mukha nang mapagtanto niyang ang katulong na ibinenta niya ay ang babaeng tinutukoy ni Don Arturo na kanyang magiging manugang. Nagsimulang magsalita si Lolo Arturo mula sa benta ng entablado. Ang kanyang tinig ay puno ng awtoridad at malamig na paninindigan. Mga minamahal kong kaibigan at kasamahan sa negosyo ngayong gabi, ay nais kong ipakilala sa inyo ang aking kaisa-isang anak si Gabriel at ang babaeng nagturo sa aming muli kung ano ang tunay na kahulugan ng katapatan at pagmamahal sa gitna ng paghihirap si Selena. Ang mga salita ng matanda ay tila mga palaso na tumagos sa pagkatao ni Matilda at Clara na ngayon ay nanginginig na sa tindi ng kahihiyan. Hindi nakapagtitiis, biglang sumigaw si Matilda mula sa gitna ng maraming tao. Ang kanyang boses ay puno ng pait at kawalan ng modo. Huwag kayong magpaloko sa babaeng yan. Isang hamak na magnanakaw ang Selena na iyan. Isang katulong na pumasok sa bahay nyo para lang limasin ang yaman nyo. Akala nyo ba ay mabait siya? Pinagtraidoran niya ang sarili niyang ina para lang makasama ang bilyonaryong yan. Ang kanyang mga salita ay puno ng gaslighting, isang desperadong pagtatangka na muling manipulahin ang sitwasyon at sirain ang dignidad ni Selena sa harap ng lahat. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi yumuko si Selena, hindi siya umiyak o nagmakaawa. Sa halip binitiwan niya ang braso ni Gabriel at dahan-dahang lumapit sa dulo ng hagdanan, nakatingin ng diretso sa mga mata ng kanyang madrasta. Tapos na ang pananakot mo, ma. Ang kanyang tinig ay kalmado, ngunit nagtataglay ng isang bigat na nagpatahimik sa buong bulwagan. Maraming taon kong tinanggap ang bawat sampal at bawat mura dahil sa utang na loob na paulit-ulit mong isinusumbat. Hinayaan kong ituring niyo akong basura para lang mapanatili ang kapayapaan sa bahay ng tatay ko. Pero ngayong gabi, ang lahat ng utang na sinasabi mo ay bayad na. Wala na akong takot sa inyo dahil ang katotohanan ang magpapalaya sa akin. Isang makabuluhang tingin ang ibinigay ni Gabriel sa isang tauhan sa gilid. Sa isang iglap ang malaking screen sa likod ng entablado ay nagpakita ng isang malinaw na video. Ang bawat panauhin ay napasinghap nang makita ang kuha ng security camera sa loob ng dampa kung saan malinaw na nakita si Matilda na isinisilid ang diamanteng sing-sing sa bag ni Selena habang ang dalaga ay abala sa pag-aalaga kay Lolo Arturo. Hindi lamang yun, ipinakita rin ang mga dokumentong nagpapatunay na sadyang ninakaw ni Matilda ang mga ari-ariang naiwan ng ama ni Selena sa pamamagitan ng pamimeke ng mga lagda. Namutla ang buong mukha ni Matilda, ang kanyang katawan ay nagsimulang manginig nang makita ang sariling krimen na nakalantad sa buong mundo. Akma niyang susugurin si Selena upang saktan ito, ngunit bago pa man niya maiangat ang kanyang kamay, mabilis siyang hinarang ni Gabriel. Ang lalaki ay nakatayo sa pagitan nila, ang kanyang anyo ay tila isang pader na hindi kayang tibagin ng anumang uri ng kasamaan. Mula sa malaking pintuan ng bulwagan, ang tunog ng mabibigat na hakbang ng mga bota ay umagaw sa atensyon ng lahat. 3 opisyal ng pulisya ang mabilis na naglalakad patungo sa kinaroroonan nina Matilda at Clara. Ang bawat isa sa kanila ay may hawak na warrant of arrest at ang mga malamig na posas ay nakasabit sa kanilang mga sinturon. Matilda at Clara, inaresto kayo sa salang fraud, grand larceny at attempted murder sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga pekeng gamot na naglalagay sa panganib sa buhay ng biktima. Ang tinig ng hepe ng pulisya ay umaalingaw-ngaw sa buong mansyon, nagbibigay ng pinal na hatol sa mga taong naging biktima ng kanilang sariling kasakiman. Isang malakas na tili ng kawalan ng pag-asa ang kumawala mula kay Clara habang nararamdaman niya ang malamig na bakal na pumupulupot sa kanyang mga kamay
habang si Matilda ay nanatiling tulala. Hindi matanggap na ang lahat ng kanyang mitiing yaman ay nauwi sa isang madilim at malamig na rehas. Ang ingay ng mga sirena ng pulis ay dahan-dahang humina hanggang sa muling balutin ng katahimikan ang mansyon ng mga Arturo. Ang gabi na nagsimula sa tensyon at takot ay nagtapos sa isang matamis na tagumpay ng katarungan. Sa gitna ng malawak na bulwagan, unti-unti nang nagpapaalam ang mga panauhin, bit-bit ang balitang yayanig sa buong bansa tungkol sa pagbagsak ng mapang-abusong pamilya ni na Matilda. Ngunit sa likod ng lahat ng kinang at yaman, ang tanging mahalaga para kay Selena ay ang init ng kamay ni Gabriel na hindi bumitaw sa kanya hanggang sa huling sandali. Lumapit si Lolo Arturo kay Selena, ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng kagalakan. Wala na ang kanyang pagpapanggap bilang isang mahinang matanda. Ngayon, siya ay isang amang puno ng pasasalamat. Salamat anak. Salamat dahil hindi ka sumuko sa amin kahit na naging malupit ang tadhana sa iyo sa simula. Ang bawat haplos mo sa aking mga kamay noong ako ay nagkukunwaring may sakit ay naging dahilan upang maniwala akong muli na mayroon pang mga taong ang puso ay dalisay at hindi nababayaran ng pera. Ang bawat kataga ng matanda ay tila isang bendisyon na nagpagaling sa lahat ng sugat ng nakaraan ni Selena. Nang lumaon ng gabi, dinala ni Gabriel si Selena sa malawak na hardin sa likuran ng mansyon. Ang liwanag ng kabilugan ng buwan ay tumatama sa mga talulot ng mga bulaklak na tila mga kristal na kumikinang sa ilalim ng mabituing langit. Ang sariwang hangin ay humahaplos sa kanilang mga mukha nagdadala ng bango ng basang lupa at mga rosas. Dito, malayo sa ingay ng mundo, tila huminto ang panahon para sa kanila. Hinarap ni Gabriel si Selena. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang uri ng katapatan na mas maliwanag pa sa anumang diamante. Selena noong una kitang makita sa dampa ang tanging alam ko lang ay ang puot. Akala ko ay katulad ka rin ng lahat ng mga babaeng lumapit sa akin dahil lamang sa aking pangalan. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa matinding emosyon. Pero sa bawat araw na inalagaan mo kami, sa bawat sakripisyo na ginawa mo, nang walang hinihintay na kapalit unti-unti mong tinunaw ang yelo sa puso ko. Ikaw ang nagturo sa akin na ang tunay na yaman ay hindi matatagpuan sa bangko kundi sa bisig ng taong handang mamatay para sa iyo. Dahan-dahang kinuha ni Gabriel ang kanang kamay ni Selena. Hinaplos niya ang maliit na peklat na naiwan ng paso noong nagluluto ito ng gamot para sa kanyang ama. Ang haplos na yon ay puno ng pagsamba at panghihinayang sa lahat ng sakit na tiniis ng dalaga. Marahan niyang dinala ang kamay ni Selena sa kanyang mga labi at hinalikan ng peklat ng may matinding pagmamahal. Mula sa kanyang bulsa, inilabas ni Gabriel ang isang maliit na kahon. Nang buksan niya ito, nakita ni Selena ang isang singsing na gawa sa tila damo na kanyang itinali noong sila ay nasa tondo pa. Ngunit sa gitna nito ay may nakadikit na isang maliit, ngunit napakalinaw na diamante. Pinagsama nito ang kanilang simpleng simula at ang kanilang maningning na kinabukasan. Hindi kita maipapangako ng isang buhay na walang problema, pero ipinapangako ko na sa bawat bagyong darating, ako ang magiging kalasag mo. Selena, payag ka bang maging asawa ko? Hindi dahil sa isang kasunduan, kundi dahil sa pag-ibig na walang katapusan. Ang bawat salita ni Gabriel ay tila isang matamis na awit na nagpabilis sa tibok ng puso ni Selena. Hindi na nagawang sumagot ni Selena sa pamamagitan ng salita. Ang kanyang mga luha ng labis na kaligayahan ay sapat na upang sabihin ang lahat ng nararamdaman ng kanyang puso. Tumango siya ng dahan-dahan at sa ilalim ng saksi ng buwan at mga bituin dahan-dahang isinuot ni Gabriel ang singsing sa kanyang daliri. Marahan niyang hinila si Selena para sa isang yakap, inilalapat ang kanyang noo sa noo ng dalaga. Naramdaman ni Selena ang init ng hininga ni Gabriel at ang mabilis na pintig ng puso nito na tumutugma sa kanyang sariling kaba.
Sa sandaling iyon, ang lahat ng pait, lahat ng gutom at lahat ng pananakit ni na Matilda ay tuluyan ng naglaho na palitan ng isang pangako ng kapayapaan at pag-ibig na kailanman ay hindi na mababali. Ang bawat hampas ng alon sa pampang ay tila isang banayad na haplos ng kalikasan, sumasabay sa himig ng pag-ibig na nagmumula sa isang puting altar sa tabi ng dagat. Ang kulay asul na kalangitan ay walang bahid ng ulap na tila nakikiisa sa pagdiriwang ng isang bagong simula. Nakasuot ng isang simpleng puting bestida na gawa sa seda si Selena ay dahan-dahang naglalakad sa gitna ng mga talulot ng rosas. Ang kanyang bawat hakbang ay hindi na mabigat o puno ng takot. Sa bawat paglapat ng kanyang paa sa puting buhangin, nararamdaman niya ang kalayaang matagal na niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Sa dulo ng altar naghihintay si Gabriel, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatuon sa dalagang nagpabago ng kanyang mundo, habang si Lolo Arturo ay nakaupo sa harapang hanay, suot ang isang malapad na ngiti at ang mga mata ay nagniningning sa kagalakan. Ang pagpapalitan ng mga panata ni na Gabriel at Selena ay hindi lamang isang seremonya, kundi isang pagtatapos ng mahabang panahon ng pagtitiis at isang hudyat ng pagsilang ng isang pamilyang binuo sa katapatan. Nang isuot ni Gabriel ang singsing sa daliri ni Selena, ang katahimikan ng paligid ay nabasag lamang ng mahina at masayang pag-iyak ng mga saksi na nakakita sa kanilang hirap noong sila ay nasa tondo pa. Ang bawat haplos at bawat titig nila sa isa't isa ay nagpapatunay na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa ginto, kundi sa lalim ng pag-unawa at sa tapang na manatili sa tabi ng isa't isa kahit sa gitna ng bagyo. Ilang buwan matapos ang kasalan, nagpasya si Selena na harapin ang huling anino ng kanyang nakaraan. Sa loob ng isang madilim at masikip na silid sa bilangguan, nakaupo siya sa harap ng isang makapal na salamin. Sa kabilang panig lumitaw si Matilda, na ngayon ay tila isang tuyot na dahon. Ang kanyang mga mata ay wala ng ningning at ang kanyang mukha ay puno ng pait. Kasunod niya si Clara, na tila nawalan na rin ng sigla sa loob ng malamig na rehas. Hindi sila makatingin nang diretso kay Selena, na ngayon ay bakas ang kapayapaan sa bawat galaw. "Pinatawad ko na kayo." Ang boses ni Selena ay malumanay, walang bakas ng galit o paghihiganti. "Pinatawad ko na kayo, hindi dahil karapat-dapat kayo, kundi dahil ayaw ko nang dalhin ang bigat ng galit niyo sa puso ko. Gusto ko nang maging malaya at ang pagpapatawad ang susi ko para doon." Iniwan ni Selena ang isang maliit na basket ng prutas sa lamesa. Bago siya tumayo at dahan-dahang lumabas, hindi na muling lumingon sa likuran. Ang kanyang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik ng dati, kundi isang pagkilala na ang katarungan ay nagawa na at ang kanyang puso ay malinis na mula sa lason ng nakaraan. Sa kasalukuyan, ang mansyon ng mga Arturo ay hindi lamang isang gusali ng semento at bato. Ito ay naging isang tahanan na puno ng tawanan at pagmamahalan. Si Selena ay hindi na ang katulong na palaging nakayuko, kundi ang reyna na namamahala ng may kabutihan sa kanyang mga tauhan. Madalas silang makitang tatlo, nina Gabriel at Lolo Arturo, na naglalakad sa hardin, nag-uusap tungkol sa mga pangarap na dati ay akala nila ay hanggang panaginip lamang. Ang baulok tamli na naranasan ni Selena ay unti-unti nang naglaho, napalitan ng mga alaala ng mga hapunan na puno ng kwentuhan at mga gabing puno ng katahimikan, ngunit may kasiguraduhan ng pagmamahal. Ang kwento ni Selena ay isang paalala na ang tadhana ay tila isang malaking habi. Minsan ay may mga buhol at mantsa, ngunit sa huli, ang bawat hibla ay nagbubuo ng isang magandang larawan. Ang tunay na kabutihan ay parang isang liwanag na kahit gaano pa kadilim ang paligid, hinding-hindi ito mapapatay ng anumang hangin ng kasakiman.
Ang utang na loob na tunay ay hindi binabayaran ng pasakit, kundi sinusuklian ng paggalang at pagmamalasakit. Habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog, sa abot tanaw si Selena ay nakatayo sa balkonahe, damang-dama ang init ng yakap ni Gabriel mula sa kanyang likuran. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at huminga ng malalim nilalanghap ang amoy ng kalayaan at ng bukas na puno ng pag-asa. Wala na ang takot, wala na ang pait. Sa piling ng kanyang tunay na pamilya, nahanap ni Selena ang kanyang kapayapaan, isang kapayapaang kailanman ay hindi na makukuha ng sinuman.